Kabanata 279. Dudley Langstaff. Isip ni Zephyr. Kuya, bigyan kita ng kaunting payo. Ang isang baguhan na tulad mo ay dapat lumayo sa kompetisyon ng martial arts, kaya bakit hindi ka bumalik sa iyong beast peak para sa karagdagang pagsasanay? Sabi ng kalaban ni Dudley habang naglalabas ng matalim na aura. Siya ay isang kabataan na humigit kumulang 20 taong gulang at nakasuot din ng kasuotang panlaban ng inisyatiba. Ang napili niyang sandata ay isang pares ng willow leaf saber na dala niya sa kanyang likod. He's an agility of level 4. Naisip ni Dudley na ang kwalifikasyon ay kapareho niyang. Siyang ay isang agility lamang ng level 2 noong una siyang sumali sa The Boundless Academy. Ang kalaban ni Dudley, gayunpaman, ay tila mas malakas kaysa sa kanya. Ang nakakatakot na enerhiyang ripple na ibinigay niya ay ang pinakamahusay na katibayan ng kanyang kapangyarihan. Siya ang Double Moon Swordsman na nasa nangungunang 500 ranggo mula nang magpakailanman. Oo, at gaano man kalakas si Dudley, hindi niya matatalo ang Double Moon Swordsman dahil matagal na siyang agility ng level 2. Napakalaki ng pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila. Oo, ang swerte niya lang na may pares siya sa Double Moon Swordsman. Nabalitaan ko na napakabilis at nakakalito ang kanyang double saber attacks. Malinaw na karamihan sa mga apprentice at initiate sa karamihan ay walang mataas na pag-asa na si Dudley ang magwawagi. Hindi pinansin ni Dudley ang Double Moon Swordsman. Patuloy niyang iniikot ang kanyang mga buto na lumikha ng mahinang ugong na umalangaw-ngaw sa hangin. How dare you ignore me? Tanggal ng Double Moon Swordsman. Tuturuan niya siya ng leksyon na igalang ang mga mas nakatatanda sa kanya. Hinugot niya ang dalawang saber sa kanyang likod ng napakabilis kaya naputol ang mga talon sa hangin, na lumikha ng isang ilusyon ng crescent moon. Kasabay nito, nagpaulan siya ng isang bagyo. Siya ay isang tunay na initiate veteran talaga. Dudley scoffed at him and swing his bone staff. Ang malakas na enerhiya ay bumabalot sa mga buto ng buto na parang dragon serpent at pinalapot ang sarili sa dulo ng tungkod, at sinamahan ito ng isang nakakabasag lupa na dagandong na bumaril patungo sa Double Moon Swordsman. Napakalakas niya. Isip ni Zephyr. Ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit sa mga biyak dahil hindi niya inaasahan na si Dudley ay napakalakas. Ang pag-indayog ng staff na iyon ay mukhang simple, ngunit ang pag-atake ay maaaring mahati sa 8 magkakahiwalay na pag-atake upang palibutan ang kalaban sa lahat ng direksyon. Hindi pa banggitin ang mapanirang kapangyarihan ay napakalakas na halos makita ng isa ang hangin na napunit. Ang masiglang enerhiya ay tila nabasag ang bawat buto sa katawan ng Double Moon Swordsman habang ang mga manunood ay nakatitig sa dilat na mata sa takot. Dahil sa nakakatakot na pag-ataking ito, hindi sinasadyang umatras sila ng ilang hakbang. Ang Double Moon Swordsman ay pinalipad pabalik na may dugong bumulwak sa kanyang bibig. Ang kanyang dalawang willow leaf saber ay inihagis pa sa entablado. Isang tama. Patay. Natigilan ang lahat sa pagkabigla. Hindi makapaniwalang tumingin sila kay Dudley na para bang isa siyang halimaw. Manong, ayokong maging hadlang sa tauhan na iyon, sa isip ni Zephyr na bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Ang isa sa kanya ay maaaring katumbas ng 10 mandirigma. Ang kanyang lakas at bilis ay parehong wala sa mundong ito. Ang pag-atake ni Dudley ay nakalock sa pag-atake ng Double Moon Swordsman. Binago niya ang enerhiya ng pag-atake at pagkatapos ay binaril niya ang kanyang kalaban. Maaaring mukhang mahaba ang proseso ngunit nangyari ito sa loob ng ilang segundo. Paalala sa sarili, huwag na huwag kang tatawid kay Dudley, muling naisip ni Zephyr. Huling tingin niya sa kanya at lumayo sa plaza. Bagamat totoo na hindi dapat makipagtalo kay Dudley, hindi pa rin siya katugma sa Dragon Might ni Zephyr. Kaya naman, walang nakitang dahilan si Zephyr para ipagpatuloy ang panonood ng kompetisyon. Sa isang kisap mata, nagawa ni Zephyr na makalabas sa masikip na grupo. Nang siya ay aalis, nakita niya kung saan matatagpuan ang higanteng puting jade slab. Nakaukit sa puting jade slab ang mga pangalan ng mga initiates. Kaya dito ko masusuri ang ranking ng iba pang mga initiate, naisip ni Zephyr.
Napakabilis, nahanap niya ang rangkang ng Double Moon Swordsman na dati ay 271 ngunit ngayon ay 278 at ang kapalit niya ay si Dudley Langstaff. Mabilis niyang iniskan ang puting jade slab at nakita ang ilang pamilyar na pangalan na Drogo Rogers, 254. Leonard Briggs, 103. Chad Skylark, 62. Kabanata 300. Hindi ako makapaniwala na wala si Leonard Briggs sa top 100 rankings. Hindi ba siya agility ng level 7? Naisip ni Zephyr sa kanyang sarili, naguguluhan na ibig sabihin ay mas nakakatakot ang kapangyarihan ng mga nasa top 100. Hindi ko man lang kinaya si Skylark, at wala pa siya sa top 50. Sa isiping ito, mas lalong tumindi ang pagkagulat ni Zephyr. Nagsisimula na siyang maunawaan kung gaano kalakas ang mga mandirigma sa The Boundless Academy. Kuya Zephyr. May tumawag sa kanya, naputol ang kanyang iniisip. May 3 initiate, isa sa kanila ay si Amber, na nakasuot ng itim na kasuotang panlaban na naglalakad patungo sa kanya. Silang 3 ay ang mga bagong na-promote na inisyate ng Supreme Peak. Simula nang matalo ni Zephyr si Ricky sa isang away, iba na ang tingin sa kanya ng maraming tao. Ang 3 ito, lalo na, ay nagsimulang tretuhin siya ng may higit na paggalang. Anong ginagawa ng lahat dito? Nakangiting tanong ni Zephyr. Magde-demonstration sa Marshall Hall ang isa sa mga senior guardians. Papunta na tayo doon. May iba na naghihintay sa atin. Gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni Amber. Marshall Hall. Ang tanging ginawa ni Zephyr mula noong siya ay narito ay tren, at higit pang pagsasanay. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Marshall Hall. Where have you been all this while? Ang Marshall Hall ay isang mahalagang lugar sa The Boundless Academy. Paminsan-minsan, ang mga guardians and elders ay naglalagay ng martial arts demonstration doon. Marami tayong matututuhan sa kanila kung dadalo tayo sa mga demonstrasyon dahil lahat sila ay super powerful. Paliwanag ni Amber sa bastos na tono. Walang nagawa ang battle attire na suot niya para mawala ang kanyang hotness bagkus ay mas lalong nagpatingkad sa mga linya ng kanyang features. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay umalingaw sa hangin, na umaakit sa malapit na atensyon ng iba pang mga nagsisimula. Gayunpaman, hindi agad umiwas ng tingin ang mga initiate dahil nakita nilang nakadikit ang kanilang mga mata sa katawan ni Amber. This girl. Hindi alam ni Zephyr kung ano ang i-react nang mapansin niya kung saan nakatingin ang mga initiate. Tara na, Kuya Zephyr. Sabi ni Amber. Sige. Sabi ni Zephyr sabay tango ng ulo. Curious din siya sa Marshall Hall. Naniniwala siya na mas maganda kung may mentor ngayong agility na siya ng level 2. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa Marshall Hall na isang napakalaking saradong gusali ng stadium na ang lahat ng upuan ay nakalatag na para sa mga manunood. Sa sandaling makapasok ang isa sa loob ng gusali, naaamoy ng isa ang insenso at isang misteryosong enerhiya na umaalingaw sa hangin. Sa harap ng stadium, inihanda na ang isang arena para sa mga nakatatanda na magbibigay ng demonstrasyon. Maraming inisyate ang nakaupo na at naghintay na magsimula ang demonstrasyon. Ibinilang nila ang kanilang mga sarili na mapalad na makakuha ng isang upuan dahil hindi araw-araw na magpapakita ang mga nakatatanda. Narinig mo ba? Si Elder Cuthbert Manwaring mula sa Wind Peak ang magbibigay ng demonstrasyon ngayon. Oo, alam ko, gusto ni Elder Cuthbert na maging mahinahon ngunit ang sabi-sabi ay maaari niyang lampasan ang isang bagyo anumang oras. Sigurado akong marami tayong makikinabang sa kanyang demonstrasyon. You got that right. This one time I saw him slapped his hand and immediately countless Uno storms appeared in the sky and made a mountain into dust. Ang lahat ng mga nagpasimula ay labis na umaasa sa demonstrasyon. Sa pagkakataong iyon, ilang upuan lang ang walang tao. Umalis ka nga. How dare you newbies from the Supreme Peak steal my seat? Sigaw ng isang tao sa isang hindi kasiya siyang boses, na umaakit sa sama ng loob ng iba pang mga nagsisimula. Lahat ng mata ay napalingon sa direksyon ng boses at ang mga bagong dating ng Supreme Peak ay galit na tumingin sa isang grupo na binubuo ng 7 tao.
Nakatayo sa unahan ng grupo ang isang lalaking itinayo na parang bato at tila hindi natitinag na parang bundok. Sa paghusga sa mayabang na ekspresyon at aura na ito, tila naisip niyang umikot ang mundo sa kanya. Kuya Clay, ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na ang upuan dito ngayon. Siniseryosong sigaw ng lalaki sa taong nakatayo sa tabi niya. Agad na nakilala ni Zephyr si Clay dahil siya ang nagnakaw ng Black Tiger Bandit card mula sa kanya sa panahon ng kanyang pakikipagsapalaran kay Erin. Oo, tiyak na siya si Clay Lee, ang may malalakas na pag-atake ng kamao. Kabanata 301. Oo, kuya. Mabilis na naglakad si Clay papunta sa dalawang initiate mula sa Supreme Peak at sinabi sa kanila, mas mabuting isuko ninyo ang inyong mga upuan kung alam ninyo kung ano ang mabuti para sa inyo. Ikaw. Nagsimulang mamilipot sa galit ang mukha ng dalawang initiate. Tila sinasadya sila ng kabilang grupo. Mayroong higit sa 1,000 mga upuan sa paligid, at ang ibang grupo ay maaaring pumili kahit saan pa na maupo. Nagbibiro ka diba? Bakit naman tayo bibitaw sa upuan natin kung tayo naman ang nauna dito? Sabi ng isa sa mga nagpasimula ng Supreme Peak. Tinatanong mo ako kung bakit? Tanong ng initiate na kanina lang ay sumigaw na hindi makapaniwala. Tapos with an odd expression, tumawa siya. Hahaha, di ba obvious? Ako kasi si Theobald Son from the Feather Peak. Kaya lang. Ang pagbanggit ng kanyang pangalan ay nagdulot ng paikot-ikot na mga bulong ng mga nakapaligid sa kanya na lalo lang siyang nagpakatanga. Ah, hindi katakataka na ganyan siya kumilos. Siya iyon, Theobald Son mula sa Feather Peak. Balita ko kamakailan lang siya sumali sa The Boundless Academy pero gumawa na siya ng pangalan. See that initiate over there. His name is Clay Lee and he's famous for his punch attacks, but he's still no match to Theobald who could defeat him in less than 100 moves. Oo, medyo malakas ang suntok ni Clay. Sayang lang at hindi siya gaanong makapangyarihan kumpara kay Theobald. May chismis na si Theobald ay may talento ng 10 light beam. Not to mention ang martial arts skill na nililinang niya ngayon ay immovable might. Ang kapangyarihan ni Theobald ay nasa level na ng agility ng level 4. That's quite an achievement for someone his age. Gayunpaman, nanindigan ang dalawang initiate mula sa Supreme Peak. Bagamat malinaw nilang alam na hindi sila mananalo sa laban kay Theobald, alam din nila na kung otres sila ngayon, ang reputasyon ng Supreme Peak ay kalagka rin sa putikan. Iyon ay isang bagay na hinding-hindi nila matatanggap. So ito ang lugar na gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Theobald nang makitang wala silang balak na isuko ang kanilang mga upuan. Kung ganon, gagawin ko para wala ka ng choice kundi ang magwala. Ang dalawang kamay ni Theobald ay agad na nagsimulang magpakita ng gininto ang glow habang inaatake niya ang dalawang Supreme Peak Initiate. Ang kanyang mga pag-atake ay napakabilis na ang hangin ay umalangaw na may mga hagong tunog na para bang ito ay pinupunit. Gusto kong makita kang sumubok. Sabay na sigaw ng dalawang Supreme Peak na pasimuno. Pareho silang sumabog sa galit, sapat na para sumipa ang isang bagyo. Ang dalawa sa kanila, na bawat isa ay malakas sa kanilang sariling karapatan, ay sinalubong ang pag-atake ni Theobald. Ang puwersa ng kanilang banggaan ay lumikha ng isang tidal wave ng enerhiya na nakakatakot kaya ang iba pang mga nagsisimula ay mabilis na umatras ng ilang hakbang. Ang mga ekspresyon ng dalawang Supreme Peak na nagpasimula ay nagbago ng husto habang sinusubukan nilang labanan ang pag-atake, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa huli, pareho silang pinalayas sa lupa. Pagkatapos noon, nagsimulang bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig. Malamang, sila ay nagtamo ng malubhang pinsala. Mga mahihina. Masiglang nagsalita si Theobald habang nakatayo sa kanyang kinatatayuan, kasing tatag ng bundok. Pagkatapos, nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong mabawi ang kanilang mga sarili, nagpakita siya sa harap ng dalawang initiate ng Supreme Peak sa loob ng isang kisap mata. Ang kanyang dalawang kamay ay nagsimulang mabalot muli ng gininto ang liwanag habang pinapagana niya ang kanyang enerhiya upang magbigay ng isa pang pag-atake. Ang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan ay napakalakas kaya maririnig ng lahat ng tao sa paligid ang kalampag ng kanyang mga nerbiyos at buto. Walang pag-aalinlangan,
hinampos niya ng malakas sa dibdib ang dalawang Supreme Pick na initiate. Ito ang makukuha mo sa pagsuwi sa utos ko. Sigaw ni Theobald. Ang bawat isa sa mga nagsisimula doon ay maaaring sabihin na si Theobald ay lumampas sa dagat. Kahit gaano pa niya hinamak ang Supreme Pick, at the end of the day, lahat sila ay mga initiate ng The Boundless Academy. Gayunpaman, walang nang-ahas na ipahayag ng malakas ang kanilang mga iniisip, dahil ang Feather Peak ay sikat sa mga paraan ng pananakot nito. Ang pagsasalita ngayon ay kasing ganda ng paglalagay ng target sa kanilang mga likod, kahit saan man sila maglakad, hindi sila magiging ligtas. Maging ang mga veteranong pasimuno ay piniling pumikit sa kalagayan ng dalawang initiate ng Supreme Peak. Tila walang paraan para makaalis ang dalawang Supreme Peak sa gulo na ito. Gayunpaman, nang malapit nang kumonekta ang pag-atake ni Theobald, isang figure ang mabilis na humawak sa kanilang dalawa sa lupa mula sa likuran at hinayla sila patungo sa kaligtasan. Ikaw, magwala ka! Sigaw ni Zephyr. Pagkatapos ay itinaas niya ang isa niyang paa, at parang makamandag na dragon, sinipa si Theobald sa dibdib niya. Kabanata 302. Tila kasing bigat ng bundok ang sipa na iyon at ang lakas na dala nito ay tila naubos ang oxygen sa paligid. Maging ang mga galaw lamang ni Zephyr ay sapat na upang takutin ang iba pang mga nagsisimula. Bumagsak kay Theobald ang puwersang napuno ng misteryoso, enerhiyang ripple, at sa malakas na tunog ng kalabog, agad siyang pinalipad sa himpapawid na parang saranggola na may putol na tali. Ang mukha ni Theobald ay namutla sa sakit ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng taglamig. Mabilis na pumunta ang ilan sa mga nagpasimula ng Feather Peak para suportahan siya. Walang inaasahan ang pangyayaring ito at lahat ng mata ay napunta kay Zephyr. Kuya Zephyr. Pwede ba talaga Kuya Zephyr? Sino pa kaya ito? Sumabay sa hangin ang kasuotan ng labanan ni Zephyr at kahit na mas payat siya kaysa sa karamihan, ramdam nilang lahat ang malupit na aura na ipinalabas niya. Kasama niya si Amber at ang iba pa. Nang makita nilang binyo-bully sila, nagpasya silang tumulong sa iba pang initiate ng Supreme Peak. Mga kuya, okay lang ba kayo? Tinanong ng iba pang initiate na kasama ni Zephyr ang dalawang binyo-bully na initiate. Kuya Theobald, ang taong umatake sa iyo ay nagngangalang Zephyr, na isa ring Supreme Peak initiate. Hindi siya ang dapat nating guluhin, sabi ni Clay sa mahinang boses. Nang makita niya si Zephyr, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon at ang kanyang mga salita ay parang provocation kaysa payo. Gaya nga ng inaasahan niya, namumula ang mukha ni Theobald sa sobrang galit. Ang mga mukha ni Amber at ng iba pa ay kulay ube sa galit. Sa mata ni Theobald, hindi mahalaga ang mga miyembro ng Supreme Peak. Paano niya maaatake ang mga initiate mula sa Supreme Peak dahil lang sa isang upuan? Zephyr. Tama. Tanong ni Theobald. Mapanganib na kumikinang ang kanyang mga mata. How dare you attack me? I've heard all about you. You're the lucky bee asterisk starred with a talent of 2 light beams. Mas nanlalaking tingin ang mga mata niya kay Zephyr. Nagsimulang magbulungan muli ang iba pang mga initiate sa kanilang paligid sa pagbanggit ng pangalan ni Zephyr. Nako, siya pala, ang B** starred. Yeah, he brings disgrace to the initiate's name. His talent is not even good as the other apprentices. How did he manage to worm his way in the first place? Siya ang hari ng lahat ng kahihiyan. Ang pick lang na tulad ng Supreme Peak ang tatanggap sa kanya. Kung ako ang Peak Master, pinalayas ko na siya sa Academy. Nako, hindi pa nakakabawi ang Supreme Peak pabalik sa maluwalhating mga araw nito. Not to mention Elder Maxim is incapable of exert his full power. Dahil daw sa mga pinsalang natamo niya maraming taon na ang nakakaraan. Ano pa ba ang aasahan mo sa initiate kapag ganoon ang Elder? Puno ng pang-aalipusta at pangungutya ang mga komento ng karamihan. So what if his talent is not that great? Hindi mo ba narinig ang pinakabagong balita tungkol kay Zephyr? Siya ang tinaguriang B** starred na tinalo ang Horizon Peak Initiate na nagsuot ng Chimera Armor sa laban. Napakalakas niya kaya pati ang Chimera Armor ay nabugbog sa basurahan.
Nagsimulang magpahayag ng iba't ibang opinyon ang karamihan. Hindi kaya. Ang Chimera Armor. Walang sinaunang banal na baluti ang madaling masira. Kung tutuusin, ang baluti na iyon ay ginawa mula sa kaliskis ng hari ng Chimera. Oo, hindi ako bumibili, nagsisinungaling ka. Well, you should. Kumalat na ang balitang ito sa buong academy. Nakita ko rin ito ng sarili kong mga mata. Nandoon ako para sa laban ni na Horizon Peak at Supreme Peak. May isa pang agility ng level 4 na henyo na natalo rin niya, sabi ng isang Spiritime Peak na initiate na may tono ng paghamak habang nakikipagtalo siya sa lahat ng iba pang initiate. Imposibleng kahit isang agility ng level 4 fighter ay walang kapantay sa kanya. Akala ko ay 2 light beam lang ang talent niya. Hindi binago ng mga opinyon ng karamihan ang opinyon ni Theobald kay Zephyr. Para sa kanya, magiging B** starred din si Zephyr na sinuwerte lang. How dare a B** starred like you ambush? You must be tired of living. I'll give you a chance now to beg for your life. Kung hindi, damhin mo ang puot ng galit ko. Si Theobald ay hindi lamang isang initiate na may talento ng 10 light beam kundi pati na rin, mula pa noong siya ay bata pa, siya ay naging spoiled na bulok ng iba pang nakapaligid sa kanya hanggang sa siya ay hindi kailanman nagkaroon ng salitang no, na sinabi sa kanya sa buong buhay niya. Sa makatuwid, maaaring sabihin na siya ay ipinanganak na may isang tiyak na uri ng pagkamayabong. Gayunpaman, hindi alam ni Zephyr ang tungkol sa kanyang background upbringing sa lahat. Nakakunot ang noo niya at iniisip kung saan nakuha ni Theobald ang superiority complex niya. Kuya Zephyr. Nag-aalangan na sabi ni Amber. May bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa kanilang lahat, si Zephyr ang pinakamalakas. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung maaari siyang manalo sa isang laban kay Theobald na tila mas malakas kaysa kay Ricky Schaffer. Kahit siya ay umamin na medyo sobra ang biglaang pananambang ni Zephyr. Don't worry. I'll handle this, mahinahong sabi ni Zephyr. Kabanata 303. Sa sandaling sinabi iyon ni Zephyr, isang nakakakilabot na aura na nakakabasag ng lupa mula kay Theobald ang bumalot sa kanya. You'll handle this. Parang wala ka pang ideya kung sino ang na-offend mo. Drop and die, B** starred ka. Sigaw ni Theobald. Sinimulan niyang kuskusin ang kanyang 2 kamay at isang sinaunang beast energy ang agad na lumabas mula sa palad niya habang binalot nito ang kanyang buong katawan. Na-activate niya ang kanyang immovable might. Ito ay isang napakalakas na kasanayan. Matapos itong linangin, ang enerhiya ng manlalaban ay magiging hindi natitinag tulad ng isang malaking bato, na magpapalakas sa depensa at kapangyarihang labanan ng isang tao. Ito ay magpapahintulot sa manlalaban na palayasin ang isang tuloy-tuloy, tulad ng ilog na pag-atake. Gayunpaman, tila hindi nabigla si Zephyr sa lahat ng pagpapakita ng kapangyarihan na iyon. Hindi lamang siya binalot ni Theobald sa saklaw ng kanyang pag-atake kundi pati na rin si Amber at ang iba pa. Mas kasuklam-suklam pa ang ginagawa niya kaysa sa pananambang ni Zephyr. Ikaw ang pagod sa buhay. Sigaw ni Zephyr. Inilabas niya ang kanyang galit at inihanda ang kanyang katawan para sa isang pag-atake. Magwala ka. Sumabog siya na parang kulog at sa loob ng isang kislap ng liwanag, nagpakita na si Zephyr sa harap ni Theobald. Ang kamao ni Zephyr ay kumikinang sa mga kumikislap na pattern ng kidlat at tila na babalot din ng isang misteryosong liwanag. Pagkatapos ay binato niya ng mabilis na suntok si Theobald na agad na nag-alis ng lahat ng enerhiya ni Theobald. Walang paraan na matatawag nila itong ambush ngayon. Oh shit! Sabihin mo sa akin na hindi ito nangyayari. Naging baliw si Theobald nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura sa kamao ni Zephyr. Hindi matitinag na baka. Tingal ni Theobald. Ang gintong liwanag na bumalot sa kanya ay mabilis na napalitan ng isang golden shield. Gayunpaman, hindi napigilan ng golden shield ang mga pag-atake ni Zephyr, sa katunayan, mas pinabilis pa nito ang suntok. Biglang nagsimulang pumutok ang golden shield at nang hindi man lang huminto para magpahinga, binigyan ito ni Zephyr ng huling lupa na kakabasag na suntok ng buong lakas.
Ang Golden Shield ay agad na nabasag at ang lakas ng impact ay umabot kay Theobald na naging dahilan para bumulwak siya ng dugo. Nagulat ang lahat ng mga nanonood sa nangyari. Kahit ang mga veteranong initiate ay hindi makapaniwala na napakalakas ni Zephyr. Ang mga veteranong initiate ay higit na may kaalaman kaysa sa mga bagong dating, ang ilan sa kanila ay agility pa nga ng ika-4 o 5 antas. Kahit noon pa man, kitang-kita nila na ang suntok ni Zephyr ay napuno ng isang marangal na enerhiya na lampas sa kanilang wildest imagination. Kaya naman kaya nitong basagin ang Golden Shield ni Theobald sa isang suntok lang. Nagsimula silang magtaka kung talagang walang kwenta si Zephyr gaya ng iniisip nila. Kung walang kwenta si Zephyr gaya ng sinabi nila, paano naman sila? Nagsimula silang ngumiti ng mapait sa kanilang sarili. Bakas ang takot sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Zephyr. Paano siya naging malakas? Ang kaninang masayang ekspresyon ni Clay ay napalitan ng kilabot ng mapagtantong hindi si Zephyr ang mabubugbog. Alam niyang malakas si Zephyr noong ninakaw niya sa kanya ang Black Tiger Bandit card, pero hindi niya alam na ganito siya kalakas. Imposible. Nanloloko ka siguro, Zephyr. Sigaw ni Theobald. Nagbubuga pa siya ng dugo at sobrang nakakaawa habang ang mukha ay namilipit sa galit at kahibangan. Magwala ka. Malamig na sigaw ni Zephyr. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa isang egotistical na lalaki tulad ni Theobald. Sinong naglalabas ng ganyang aura? Isang boses ang nagsalita na kasing talas ng punyal. Tila isang salita mula sa kanya ay maaaring maputol ang anumang bagay sa kanyang landas. Agad nilang nakita ang isang grupo ng mga tao na papunta sa kanila. Ang taong namuno sa grupo ay isang lalaking mukhang malamig na may bladed energy na nakapaligid sa kanya. Napakakapal ng kanyang bladed energy na unti-unti nitong pinupunit ang hangin sa kanilang paligid. Ito ang sword-obsessed Bentley Son. Ang pinakanamumukuntanging veteranong initiate ng Feather Peak. Narinig ko ang kanyang husay sa espada ay napaka-invincible na kaya nitong tumagos sa araw at buwan. Ganyan siya ka-invincible. Oh, ngayon nagawa na talaga nila. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr nang makita si Bentley. Pagkatapos ay sumulyap siya sa gilid ni Theobald. Kabanata 304. Si Theobald at Bentley ay magkamukha at may parehong apelyido. Walang duda tungkol dito. They're somehow related to each other, naisip ni Zephyr. Nagsimulang magpanik si Theobald nang makita niya si Bentley. Gayunpaman, napalitan ng puot ang kanyang mga mata nang lingunin niya si Zephyr. Kuya. Hindi napigilan ni Theobald ang kanyang sarili na tawagan ang kanyang kuya na si Bentley. Ang pagdinig sa kanya na magsalita kay Bentley ay napatunayan ang mga hinala ng lahat. Nagulat ito sa maraming nagsisimula doon. Kahit ang mga nasa Feather Peak ay hindi alam ang relasyon nila. Tumahimik ka. Sigaw ni Bentley, agad na isiniwalat ang kasumpa-sumpa niyang masamang ugali. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Zephyr na may pares ng nagbabagang mga mata. Anong ginagawa mo pa dito? Bumalik ka na bago mo papahiyain ang sarili mo. Sabi ni Bentley kay Theobald. Huling tingin niya kay Zephyr bago sinabi sa mga pasimuno sa likod ko, Let's go. Ano? Hindi lang si Zephyr, pati si Amber at ang iba pa, ay nagulat din. May chismis na si Bentley ay may utang na loob sa Supreme Peak. Ngayon ay tila may basehan ang chismis. Oo, pero natatakot ako sa pagpapalam nito, mapaparusahan si Bentley ng Feather Peak. Kung tutuusin, hindi pa nagtagal ay natalo ang Feather Peak ng Supreme Peak. Oo, napakalambot ng puso niya. Ang mga nakakaalam ay nagsimulang magbigay ng kanilang 2 sentimo tungkol sa pag-unlad ng sitwasyon. Gayunpaman, si Zephyr ay napuno ng paggalang kay Bentley, dahil maliwanag na ang huli ay isang taong marunong magbayad ng utang ng pasasalamat. Kuya, bakit hindi mo ako pinaghiganti? Galit na tanong ni Theobald. Nagkamali ka noong una. Sana ay may matutunan kang aral dito at huwag na huwag nang guguluhin ang pangalan ko, sigaw ni Bentley. Siguro may ginawa siyang underhanded tricks. Paano nanalo ang isang walang kwentang tulad niya sa pakikipaglaban sa akin? Bakas sa boses ni Theobald ang pagkadismaya.
Natalo ka, fair and square. Iyon lang ang kailangan. I have to attend to some other matters now. Dahil dito, iniwan ni Bentley at ng kanyang grupo ang Theobald. Kuya Theobald, ano ang dapat nating gawin ngayon? Iiwan mo ba talaga yan? Tanong ni Clay. Malinaw ang kanyang intensyon na sinusubukan niyang tuksohin si Theobald na makipag-away kay Zephyr. Gaya nga ng inaasahan niya, agad na nabaluktot sa galit ang mukha ni Theobald at napasigaw siya ng, "Emph! I've never been so humiliated. Tinalo ako ng walang kwentang bastos na iyon sa harap ng maraming tao. Hindi ako mapakali hanggat hindi ako nakakabawi sa kanya. May plano na ako na magsisisi siya sa pagtawid sa akin." Mariing nakatitig si Theobald sa direksyon ng Marshall Hall na parang gustong tunawin ito sa kanyang mga mata. Mas lalo lang natuwa si Clay nang makita siyang nagtantrum. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Zephyr pero simula nang makita niya si Erin at Zephyr na papalapit sa isa't isa, buong puso niya itong kinasusuklaman. Sa makatuwid, ito ay sa kanyang kalamangan para kay Theobald na galit sa kanya tulad ng ginawa niya. "Dito tayo umupo, Kuya Zephyr," sabi ni Amber habang kinakawayan siya. "Okay." Matapos makitang talunin ni Zephyr si Theobald, wala nang nang-ahas na kunin si Zephyr, kaya walang nang-ahas na nakawin ang kanyang mga upuan. Pagkaupo niya ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nagsimulang kumislap ang kidlat na ron sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang bumangon sa kanyang puso. Kailan? Lingid sa kanyang kaalaman ay may tao na pala na umupo sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng mahabang berdeng robe at mukhang 20 taong gulang o higit pa. May nary a ripple sa kanyang mukha ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lahat ng malalim na kaalaman sa universo. Agad na tumahimik ang bulwagan, para sa karamihan ng mga tao doon ay napansin na ang misteryosong binata. Ang kanyang maamo at magandang mukha ay labis na nakalulugod sa mga mata at natuklasan nila ang kanilang kalooban na mapasigla sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Si Elder Cuthbert, pinuno ng Wind Peak. Sabi ng isa sa mga initiate na nakakilala sa kanya. Kahit na medyo nahulaan na ni Zephyr ang pagkakakilanlan ng lalaking ito, nagtataka pa rin siya nang makumpirma ang kanyang mga hula. Agad siyang napuno ng halo-halong damdamin nang malaman na ang isang lalaking 20 taong gulang na ang ulo ng isang rurok. Kabanata 305. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na si Elder Cuthbert ay kumain ng prutas ng hangin noong siya ay bata pa at ito ay nagbigay daan sa kanya na magmukhang walang hanggan bata. Sa katunayan, ang kanyang tunay na edad ay maaaring i-rank ang pinakamataas sa lahat ng pinakamataas na matatanda, sabi ni Amber, na tiyak na naiinggit sa makinis na balat ni Elder Cuthbert. Ang sinumang babae na ipinagmamalaki ang kanilang sarili sa kanilang hitsura. Inilibot ni Elder Cuthbert ang kanyang mga mata sa paligid ng bulwagan bago tuluyang itinoon ang kanyang tingin kay Zephyr. Nang tumuon ang mga mata niya kay Zephyr, biglang kumislap ang mga mata niya. Pagkatapos ng 5 o 6 na minutong pagtitig kay Zephyr, sinimulan na niya ang kanyang demonstrasyon. "Ngayon, pag-uusapan ko ang ilan sa aking mga karanasan sa martial arts." Napakatanda niyang tunog na nagbigay ng malaking kaibahan sa kanyang hitsura. Gayunpaman, hindi nagtagal, hindi na pinansin ni Zephyr ang hitsura ni Elder Cuthbert nang maakit siya sa pagsasalita. Ang kanyang electrical powers ay nagbigay sa kanya ng kakayahan ng lightning sense na maaaring makakita ng lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Napakabuti nito na kahit isang lamok ay hindi makatakas sa pagtuklas na ito. Kaya naman, kakaiba na nakita lang niya ang presensya ni Elder Cuthbert kapag nasa loob siya ng 10 yarda mula sa kanya. Hindi pa banggitin, sadyang pinadali ni Elder Cuthbert ang kanyang sarili na makita ni Zephyr. Ang lahat ng ito ay lalong nagpaabang kay Zephyr sa kanyang pahayag. Ang elemento ng hangin ay isang enerhiya sa loob ng universo. Ang nagninangas na hangin sa impyerno, ang hindi kilalang hangin sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba, ang hanging Arctic sa timog at hilagang pole, ang marahas na hangin sa desyerto, lahat ng hanging ito ay magkakaiba ngunit nanggaling pa rin sa iisang pinagmulan, patuloy na paliwanag ni Elder Cuthbert. Dahan-daang pumikit si Zephyr. Talagang nasiyahan siya at lubos na nakinabang ang malalim na pahayag ni Elder Cuthbert.
Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay electrical sa kalikasan, kailangan pa rin niyang maunawaan ang asensya ng hangin, upang mapabuti ang kanyang lightning sword skill, dahil ang bawat teknik ay may pinagbabatayan na matalas na hangin, na elemento. Ang hininga ng hangin ay maaaring mapunit ang hangin o kumikiliti sa isang batang dahon ng damo. Ito ay maaaring kasing banayad ng isang sanggol na tupa o maging kasing bangis ng isang marangel na leon. Kahit na anong uri ng hangin ito, hindi magbabago ang kaibuturan nito. Ito ay tulad ng kung paano ako nakapasok sa Marshall Hall nang walang nakitang sinuman. Iyan ay ang kapangyarihan din ng isang hangin na mananatili, habang ako ay nananatili sa hangin. Sabay agos ng hangin. Isang alon ng epiphany ang bumagsak sa puso ni Zephyr. Ang mga salita ni Elder Cuthbert ay naglalaman ng ganap na katotohanan at ang malalim na diwa ng martial arts. Kahit na hindi naiintindihan ni Zephyr ang lahat sa ngayon, tiyak na nabuksan nito ang kanyang karunungan. Paulit-ulit niyang inuulit ang mga salita ni Elder Cuthbert. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa lahat ng ito, siya ay umaasa sa malupit na puwersa upang gamitin ang kanyang lightning sword skills kapag siya ay dapat gumuhit sa lakas ng hangin. Gayunpaman, ito ay lubos na makakabawas sa lakas ng pag-atake. Unti-unting lumiliwanag ang kanyang mga mata. Ang estado ng pananatiling hindi natitinag habang umaagos ay isang uri ng pagsasanib. Ang kapangyarihan ng mga tao at hangin na magkasama ay magbibigay daan sa bawat partido na umakyat sa mas mataas na taas, patuloy ni Elder Cuthbert nang maramdaman niya ang pagbabago ni Zephyr. Iyon na lang para sa araw na ito, sabi ni Elder Cuthbert pagkaraan ng ilang sandali at agad na nawala sa kinatatayuan niya. Nakuha ko na. Nakuha ko na. Isip ni Zephyr nang magising siya mula sa kanyang ulirat. Naabot niya ang isang bagong pagkakaunawaan. Mabilis siyang tumayo, nagpaalam kay Amber at sa iba pang grupo, at nagmamadaling bumalik sa Supreme Peak. Pagbalik niya sa kwarto niya ay mabilis niyang inilabas si Draken. Sa pamamagitan ng isang haplos, isang nakakatakot na talim na enerhiya, na puno ng walang hanggan na talas, ay bumaril sa malayo. Sa kanyang pag-iwas, nag-iwan ito ng malalim na marka ng uka sa target nito. No, this doesn't feel right. May konting pagtutol pa dito, umiling-iling na wika ni Zephyr. Hindi pa nakontento si Zephyr sa lakas ng bladed energy. Ang kanyang layunin ay humiram ng lakas ng hangin upang labanan ang enerhiya gamit ang enerhiya. Naglabas siya ng isa pang lightning sword skill, at isa pa, at isa pa, at isa pa, na parang nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Biglang naging stagnant ang true energy niya at the next moment, parang naubos na siya. Malamig siyang ngumuya habang inutusan ang kanyang kamay na palayasin ang isa pang pag-atake. Sa pagkakataong ito, ang isang bladed energy ay may sukat na 10 yarda at tila walang katapusan na gaya ng kalawakan, na bumaril na parang buhawi. Ang bladed energy ay binubuo ng milyon-milyong matatalas na bladed energies at agad na nabasag ang isang maliit na bato na kasing laki ng bundok hanggang sa 1,000,000 piraso. Ito na. Nakuha ko na this time. Masayang sigaw ni Zephyr. Talagang naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng lahat ngayon. Walang pagtutol sa pag-ataking iyon na para bang siya ay tunay na kaisa ng hangin, hindi lamang ang kanyang bilis, ngunit ang lakas at anghang ay tumaas sa isang nakakatakot na antas. Kabanata 306. Nagpatuloy si Zephyr sa kanyang parang impyerno na pagsasanay. Bagamat pilit niyang ipinipilit ang sarili, tila hindi siya nagdurusa rito. Sa katunayan, tila nalulubog siya sa makapangyarihang pakiramdam ng karunungan. Naglabas siya ng elixir sa kanyang loot ring at inubos iyon. Kaagad, napuno muli ng elixir ang kanyang tunay na lakas at muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Gusto niyang panatilihin ang pakiramdam na ito hanggat kaya niya, dahil natatakot siyang makalimutan niya ang nararamdaman. Hindi lamang iyon, nais niyang tiyakin na ang estado ng pananatiling hindi natitinag habang umaagos kasama ng hangin ay magiging pangalawang kalikasan sa kanya. Nagsanay siya hanggang sa makalimutan niya kung anong araw iyon. Ang buong bulubundukin ay kumikislap sa walang hanggan, walang kapantay na bladed energy na ito.
Kahit saan sa loob ng radius na 100 yarda ay hindi maiiwasang nababalot ng gintong liwanag habang ang banal at matalim na aura ng bladed energy ay dumapo sa target nito. Kahit sino ay kailangang italikod ang kanilang mga mata upang hindi mabulag ng mga ilaw. Nagpahinga lang siya saglit nang maubos na ang kanyang tunay na enerhiya ngunit kahit noon pa man, sunod-sunod na elixir ang kanyang kinuha para mapunan muli ang kanyang tunay na enerhiya. Sa wakas, isang araw, isang walang hanggan, marilag, at malakas na bladed na enerhiya ang bumaril hanggang sa mga ulap. Ang bladed energy, na may sukat na 100 yarda, ay tinadtad ang hindi mabilang na mga ulap sa itaas na umaakit sa lahat ng atensyon ng mga nagsisimula ng Supreme Peak sa paligid. Nakaupo sina Maxim at Dewey sa isa sa mga Grand Hall ng Supreme Peak noong oras na iyon. Brother Maxim, ang mga initiate ng Feather Peak ay talagang sumobra sa oras na ito. Ang reputasyon ng ating Supreme Peak ay talagang nahulog sa hukay, sabi ni Dewey sa mahinang boses. Walang emosyon ang mukha ni Maxim. Nanatili siyang naka-cross-leg position habang nakapikit, ngunit ramdam ni Dewey ang unti-unting pagbabante ng kanyang aura. The Feather Peak and the Horizon Peak used to be in the same peak and though they are separated now, they still maintained a close relationship. These two peaks are obviously targeting our Supreme Peak, wika ni Maxim habang dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Kahit flat ang boses niya, hindi may kakaila ang nakakatakot na galit na makikita dito. Oo, parang ganon. They wouldn't dare treat us this way kung nandito pa si Douglas Jean. It's so a shame that he. Sa pagbanggit ng pangalan ni Douglas, naging malungkot ang ekspresyon ni Dewey. Tama na. Galit na sigaw ni Maxim. Ang kanyang karaniwang walang kibo na mukha ay kumikislap sa isang tiyak na emosyon sa tuwing ilalabas ang pangalang Douglas, dahil lumikha siya ng isang peklat na hindi kailanman mawawala sa puso ni Maxim. Kuya Maxim, you should really let it go already. It's already been so many years. He's not the Douglas that we know of anymore and definitely not your initiate anymore. It's time to let him go. Galit na sigaw ni Dewey na wala talaga sa pagkatao niya. Douglas Jean. He's dead to me. Nagsimulang umikot ang mukha ni Maxim at nanginginig ang katawan habang pilit na pinipigilan ang emosyon sa puso. 3 light beam lang ang talent ni Douglas, but he was honest and hardworking. He was like a son to me and yet he. Nanigas ang buong katawan niya habang nagsasalita, nang biglang sumabog ang nakakatakot na focus ng espada. Ang tunog ng espada ay tumusok sa mga ulap at maririnig sa loob ng 10 milyang radius habang ang hindi mabilang na bladed energy sword na nabuff ng focus of the ay mabilis na nakataas at sumabog sa kalangitan. Napakaraming bladed energy ang nakakalat na tila may makapal na haligi ng liwanag na nag-uugnay sa langit at lupa. Bakit yang bata? Lalong namangha si Dewey sa kanyang nakikita. Parehong agad na ibinaling ni na Maxim at Dewey ang kanilang mga mata patungo sa isang partikular na direksyon. Halata naman kung nasaan si Zephyr. Yung batang yon. Itong puwersa, nag-improve na naman ang sword skills niya. At itong aura. Ito ang aura ng agility level. Wika ni Dewey habang kinikilig. Bigla siyang tumayo at may nakasulat sa buong mukha niya na hindi makapaniwala. Siya ay nasira sa pamamagitan ng susunod na. Sabi ni Maxim. Tila namangha siya, masaya, nostalgic at pinipigilan ang kanyang galit ng sabay-sabay. Isang talento ng 2 light beam ang aktwal na nakapasok sa antas ng agility. Hindi nakakagulat na kaya niyang makuha ang agility ng level 4 sa isang suntok, bulong ni Dewey sa sarili. Agility level pa lang. Hindi na kailangan pang maguluhan. Hinaplos ni Maxim ang kanyang damit at tumayo para umalis. Kabanata 307. Gayunpaman, bago siya umalis, tumitig siya sa huling pagkakataon patungo sa direksyon ni Zephyr na may mga matang nagpapakita ng halo-halong damdamin. Kuya Maxim, parang Douglas talaga ang batang ito ha. Nakangiting sabi ni Dewey nang mahuli niya ang tingin sa mga mata ni Maxim. As if. Mas masahol pa siya sa kanya. Tapos parang gustong kalimutan ang lahat ng nakaraan, mabilis siyang nawala sa kinatatayuan niya.
Talaga. Maaaring mas mahina ang talento ni Zephyr kaysa kay Douglas pero kahit si Douglas ay hindi nakamit ang ganitong kapangyarihan sa edad ni Zephyr. Kuya Maxim, hindi mo pa ba talaga binibitawan? Bulong ni Dewey sa sarili habang nakatitig sa umaatras na figure ni Maxim. Ang bladed energy ni Zephyr ay hindi lamang nakakuha ng atensyon ng mga nasa Supreme Peak, kundi pati na rin ng mga mula sa iba pang peak. Interesting, very interesting, sabi ni Lucia Pearson ng Oriental Peak na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay muling ipinikit niya ang kanyang mga mata. Iminulat ni Brother Albert ng Spiritime Peak ang kanyang mga mata sa pagtataka. Anong malakas na bladed energy? Ang batang iyon ay talagang nakalusot sa antas ng agility. Nakakatuwang malaman na makakamit niya iyon sa isang mahinang talento. Very commendable talaga. Sayang kasama niya ang Supreme Peak ngayon. Oh well, iisipin kong pambayad sa mga utang natin kay Kuya Maxim. Ang matanda sa Beast Peak. Ang elder ng Feather Peak. Lahat ng iba pang mga taluktok, lahat ay may parehong mga iniisip. Nobody wanted Zephyr sa simula at ngayon ay tila ito ang kanilang pagkawala. Nakatingin din si Ethan Klein ng Horizon Peak sa direksyon ni Zephyr. Nandilim ang kanyang mukha sa galit at may nagbabadyang pagpatay sa kanyang mga mata. Damn you mixed breed. Halata sa pabago-bago ng aura niya na nasa agility level siya ngayon. Siguradong pinatay niya si Drogo. She asterisk T. She asterisk T. She asterisk T. Dapat in the first place ko pa siya ni-recruit. Naintindihan niya ang focus of the sword, kasing bilis ng kidlat, at mas magaling siya sa pakikipaglaban at sa depensa. So what if he has a weakness than a weakness? Pastahan ako na ang kanyang hinaharap ay maaaring maging kasing liwanag ng sino man sa kanila na may kaunting gabay mula sa akin. She asterisk T. Hindi ako makapaniwalang kabilang siya sa Supreme Peak ngayon. Galit na sigaw ni Ethan. Siya ay nagbigay ng isa pang dagandong nang maalala niyang siya ang nagtulak kay Zephyr sa Supreme Peak. Matagal bago ang uno sa kanyang puso ay naging mas mapapamahalaan. Kung hindi kita magagamit, wala nang iba. Madiin niyang sigaw. Oh crap, isip ni Zephyr. Nakalimutan niyang pigilan ang sarili niyang aura. Kahit na hindi nila mahulaan kung ano ang kanyang antas ng agility, malalaman ng lahat sa ngayon na siya ay nakalusot sa antas ng agility. Si Ethan, lalo na, ay iuugnay ito sa pagkamatay ni Drogo. Mukhang kailangan kong humiga sandali sa Supreme Peak para maiwasang gawin ni Ethan ang anumang bagay sa akin, naisip ni Zephyr. Hahaha, buti naman, Kuya Zephyr. Sabi ni Ver na may kasamang iba pang pumunta doon. Kuya Ver. Magalang na itinaas ni Zephyr ang kanyang kamay bilang pagpupugay sa kanya at sa lahat ng iba pang kapatid sa academy. Tignan mo, asong baliw, pumapasok sa antas ng agility na may talento ng 2 ilaw lang. Sabi ni Tristan, sa pagitan ng mga kagat ng karne. Ang tanging dahilan kung bakit sila naroroon ay upang suriin siya. Hehe, it was pure luck, nakangiting sabi ni Zephyr. Gayunpaman, halatang hindi sila nasisiyahan sa kanyang sagot. Walang paraan sa buhay na ito, o sa susunod, na ang isang taong may talento ng 2 ilaw lamang ay makakalusot sa antas ng agility maliban kung may kakaiba sa kanya. Brother Zephyr, alam mo bang bibigyan ka ng Academy ng 10,000 puntos at napakahalagang elixir kapag nakalusot ka na sa agility level? Tanong ni Ver. 10,000 points. Valuable elixir. Talaga. Nagulat muna si Zephyr pero natuwa sa balita. Ang mga puntos, syempre, ay magiging kapaki-pakinabang at ang mga elixir ay higit pa, dahil halos naubos na niya ang lahat ng kanyang elixir upang mapunan ang kanyang tunay na enerhiya habang nagsasanay. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Ver ang ilan sa mga mahahalagang bagay na kailangan niyang tandaan ngayong nakalusot na siya sa antas ng agility. Matapos ibigay ang kanyang kaalaman, umalis siya. Points and elixirs. Isip ni Zephyr pagkaalis nila. Mabilis siyang pumunta para kunin ang mga puntos at pagkatapos ay pumunta sa medicinal hall para i-redeem ang kanyang mga elixir. Naligaw siya sa pagpunta doon dahil first time niyang pumunta sa destinasyong iyon. Hello kuya,
Magiging mabait ka ba para ituro sa akin ang daan patungo sa Medicinal Hall? Tanong ni Zephyr sa isang pasimuno na dumaan. Pupunta ka ba roon para i-redeem ang mga elixir para sa pagpasok sa antas ng agility? Tanong ng initiate na nakakunot ang noo. Halatang sanay na sanay siya sa mga patakaran sa The Boundless Academy. Nahulaan niya siguro iyon pagkatapos niyang tingnan si Zephyr. Oo, kanina lang ako nakalusot, sagot ni Zephyr. Dumiretso ka doon at malapit mo nang makita ang Medicinal Hall. Hanapin si Elixir Grandmaster, Edgar Nash. Siya ang namamahala sa pamamahagi ng mga elixir sa mga initiate na nakalusot sa isang bagong antas. Salamat, kuya, sabi ni Zephyr habang nakatala sa pangalan. No worries, sabi ng initiate at saka sumili ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang nakatitig sa umaatres na figure ni Zephyr. Kabanata 308. Sa lalong madaling panahon, sa wakas ay natagpuan ni Zephyr ang Medicinal Hall matapos ituro sa tamang direksyon. Ang buong gusali ay kasing ganda ng elixir furnace at agad na naaamoy ng isa ang makapal na halimuyak na panggamot sa sandaling makapasok ang isa sa lugar na malapit sa gusali. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Zephyr ng ganitong uri ng mabangong at sumili ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha nang maalala niya ang bango. Tanging ang mga nakalusot sa antas ng agility ang pinayagang pumasok sa Medicinal Hall at lahat sila ay walang alinlangan na humawak sa posisyon ng isang initiate. It goes without saying na bawal ang mga apprentice na humakbang sa loob ng building. Ang Medicinal Hall ay hindi kapani-paniwalang napakalaki at ang hangin ay napuno ng masarap na halimuyak ng elixir refinang. Paminsan-minsan, may mga nagsisimula na maglalagay ng mga bote ng elixir sa ibabaw ng isang jade plate, at maraming taing at palay-pat-lipat ng ibang mga tauhan na nagtatrabaho doon. Gayun din, hindi maaaring baliwalain ng isa ang patuloy na ingay na ibinibigay ng nasusunog na elixir furnace. Bilasan mo, bilasan mo. Kailangan nating mabilis na tapusin ang paggawa ng 2,009 sun elixir. Mamaya na ang mga ito gagamitin. Handa na ang mga Celadon elixir. Ipaalam sa tao sa labas para puntahan niya ito at kunin. Crap! Nabigo na naman ang Ashok elixir. Ito ay maliwanag sa sinuman na ang Medicinal Hall ay isang partikular na abalang lugar talaga. Hindi ito nakakagulat dahil ang Medicinal Hall ang namamahala sa pagbibigay ng lahat ng elixir na ginamit ng lahat sa The Boundless Academy. Masasabing kung wala ang lugar na ito, maaaring halikan ng The Boundless Academy ang kanilang primordial energy goodbye. Kuya, alam mo ba kung saan ko mahahanap si Elixir Grandmaster Edgar Nash? Tanong ni Zephyr. Elixir Grandmaster Edgar Nash. Sigurado ka bang siya ang taong hinahanap mo? Tanong ng initiate para sa kumpirmasyon na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, sagot ni Zephyr sabay tango. Hindi niya pinansin ang ekspresyon niya. Diretso mula roon at huminto kapag narating mo ang pinakamalaking alchemy pavilion, sabi ng initiate, na tumuro sa isang partikular na direksyon. Nagtataka siyang malaman kung bakit hinahanap ni Zephyr ang Elixir Grandmaster ngunit masyadong abala upang huminto at malaman. Salamat. Mabilis na pumunta si Zephyr sa direksyon na itinuro niya. Biglang may sumulpat na grupo ng mga tao sa likod niya. Ang taong namumuno sa grupo ay may malamig at masasamang ngiti sa kanyang mukha. Siguradong makikilala siya ni Zephyr kung lumingon siya sa likod. Sapagkat siya ay walang iba kundi si Theobald Sun mula sa Feather Peak at ang initiate na nagpakita kay Zephyr ng paraan. Salamat, kuya. Sabi ni Theobald sa initiate. Don't mention it. We're both brothers from the Feather Peak and it's our duty to help each other. Tsaka, hindi ko kayang panindigan at wala akong magawa noong Zephyr has offended you, sabi ng initiate na may malabong ngiti sa labi. Kuya, sigurado ka bang nandyan si Elixir Grandmaster Edgar Nash ngayon? Tanong ni Theobald na may bahid ng pagkadismaya sa boses. Yeah, don't worry. I've heard from my sources na super obsessed si Edgar sa paggawa ng elixir. Most of the time, he spends his days alone making elixirs in the alchemy pavilion. There's no way na siya pa rin ang bahala sa pamamahagi ng elixir ngayong na-promote na siya. Zephyr is dead for sure this time.
Confident na sabi ng initiate. Paano ka masasaktan? Tanong ni Theobald na nagtataka. Kakapasok lang niyong lahat sa academy kaya natural lang na hindi niyo alam kung gaano ka-enjoy si Edgar na magkaroon ng napakataas na katayuan sa academy na naglalagay sa kanya sa par sa iba pang peak elders. Not to mention, he controls everything in the medicinal hall. No one would dare cross him due to his fiery temper. Plus, the thing he hates the most is to be disturbed. He has been disturbed while making elixirs. Tinatawag na elixir ang Dark Dragon elixir na ito ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa kanya at ang mga sangkap na kailangan ay napakahalaga kaya kung ano ang mangyayari kung si Zephyr ay hamarang sa kanya habang siya ay gumagawa ng elixir. Sabi ng initiate. Si Theobald at ang iba ay nanginig sa pagbanggit ng isang tier 6 na elixir. Napakahalaga ng ganitong uri ng elixir na tanging ang mga matatanda at tagapag-alaga mula sa nakatataas na pamamahala ang maaaring gumamit nito. Hindi mahirap isipin kung gaano kahirap gumawa ng isa. Tama ang initiate, hindi maiiwasang mamatay si Zephyr sakaling maantala niya ang proseso. Kahit na ang pagiging isang initiate ng Supreme Peak ay hindi makapagliligtas sa kanya sa pagkakataong ito. Hahaha, ang galing nun. Ito ang magtuturo sa kanya na huwag akong pakialaman. Malungkot na sabi ni Theobald. Napakalaki talaga ng Alchemy Pavilion kung saan natagpuan ni Zephyr ang kanyang sarili. Ito ay humigit kumulang 10,000 talampakang kwadrado at mayroong maraming elixir furnaces na nasusunog na may iba't ibang kulay na apoy. Masasabi niya na ang Elixir Grandmaster lamang ang nakagawa ng mga apoy na ito gamit ang kanyang tunay na lakas. Ang pangalan ng mga espesyal na apoy ay tinatawag na Elixir Flames. Kabanata 309. Ang temperatura ng apoy ng elixir ay dalubhasang na-control at anumang mas mababa kaysa doon, ang paggawa ng elixir ay hindi magiging matagumpay. Sa kasalukuyan, isang matandang may kulay pilak na buhok ang nakaupo sa isang cross-legged na posisyon sa harap ng isang elixir furnace na may berdeng apoy. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata at tumutulo ang pawis sa kanyang mukha dahil sa sobrang konsentrasyon. Siya ay gumaganap ng mga hand seal nang walang tigil upang ipasok ang kanyang tunay na enerhiya sa elixir furnace. Ang elixir furnace ay mukhang kakaiba at may sukat na halos kalahating yarda, na ginagawa itong mas maliit kaysa sa lahat ng iba pang elixir furnace sa silid. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng elixir furnace na ito at ng iba pa ay ang mga sinaunang pattern na nakaukit sa paligid nito. Ang mga pattern na ito ay kumikinang ng maliwanag na parang pinapakain ng berdeng apoy. Ito ay maliwanag na ang elixir furnace na ito ay hindi karaniwan. Pinabilis ng matandang lalaki ang pagsasagawa ng mga hand seal at ang berdeng apoy ay umakyat sa taas na 7 talampakan, halos bumalot ng buo sa elixir furnace. Bigla itong nagsimulang umungol ng mahiwaga habang ang proseso ay umabot sa pinakakritikal na yugto nito. Ha! Amoy ang elixir na ito. Ungol ni Zephyr na nagtataka sa sarili pagkatapos niyang sumangot ng hangin. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, napansin niyang kinilig ang matanda at nagulo ang kanyang tunay na enerhiya. Sa susunod na sandali, malinaw niyang naririnig ang isang malutong na tunog na nagmumula sa elixir furnace. Hindi ito gumana. Napatulala si Zephyr. Paano ito nabigo kung ang matanda ay gumagamit ng pinakamahusay na elixir furnace at mga sangkap? Muli siyang bumuga ng hangin at napangiti sa sarili. Kaya iyon ang dahilan. Biglang nagtama ang dalawang mata na nakatutok kay Zephyr. Mariin siyang tinitigan ng matanda at bakas sa mukha ang galit. Ang kanyang undisguised murderous intention ay damang-dama sa hangin. Tiyak na wala siyang planong ipit sa akin ang kabiguan niya. Pag-iingat ni Zephyr. Bastos ka. Sinong nagpapasok sa'yo? Baliw na sigaw ng matanda. Puno ng galit ang mukha niya. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong tumugon si Zephyr ng isang malakas na puwersa ang humawak sa kanyang lalamunan, dahilan para hindi siya kusang napaatras. Ang kanyang likod ay bumagsak sa isang pader kasama ang isang nakakatakot na tunog at nakikitang mga bitik na lumitaw sa buong dingding. Agad niyang naramdaman ang sakit sa buong katawan. How dare you disturb me while I'm making elixirs? Kahit sa ang peak ka galing, siguradong patay ka.
Sabi ni Edgar. Ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa sa kanyang intensyon. Lumakas ang totoong enerhiya niya at parang gusto siyang sugurin. Isang alon ng mga aparisyon ang lumilitaw na parang may nakikitang pagpapakita ng kanyang galit. Ay! Pilit na hinahabol ni Zephyr ang kanyang hininga. Mabilis niyang itinulak ang kanyang kapangyarihan at itinulak ang kamay ni Edgar. Ha! Hindi masama. Bahagyang nanginginig ang ekspresyon ni Edgar ngunit wala man lang nakikitang paggalaw mula sa kanya ay mas lalong humigpit ang kamay na nakahawak sa lalamunan ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, hindi nagawang itulak ni Zephyr ang hawak na bakal na ito palayo. Isa akong initiate na kakabreak lang sa agility level at pumunta dito para i-redeem ang elixir ko, sigaw ni Zephyr. Ha! Hindi mo lang ako inistorbo habang gumagawa ako ng elixir kundi nang ahas kang magsinungaling sa akin. Paanong ako, ang taong may pinakamataas na posisyon sa Medicinal Hall, ang mamahala sa pamamahagi ng elixir sa mga nagsisimula? Dapat may death wish ka. Sabi ni Edgar. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang enerhiya sa kanyang kabilang kamay at itinutok ang hampas na ito sa ulo ni Zephyr. Sigurado si Zephyr na mararanasan niya ang agarang kamatayan kapag nataman siya ng hampas na iyon. She asterisk T. Pinatayo ako ng lalaking iyon. Napaisip si Zephyr habang papalapit ang kamay sa kanya. Mamatay. Hindi naglalaro si Edgar. I can't believe they let a person of your level make elixirs. Galit na sigaw ni Zephyr ng ilang pulgada na lang ang layo ng kamay sa ulo niya. Kaya lang, tumigil ang pag-atake. Gayunpaman, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Edgar. How dare you? I'm just saying it like it. Dapat mahiya ka sa sarili mo sa pagtawag mo sa sarili mong Elixir Grandmaster. Sabi ni Zephyr na may ngiti sa labi. Kabanata 310. Mamatay ka, ikaw na Brad. Ang tunay na enerhiya ni Edgar ay umiikot sa kanya na parang sawa at tila ba ito ay maaaring sumabog anumang oras. Kitang-kita ng lahat ang kanyang galit. Hindi siya makapaniwala na siya ang pinakamagaling sa pinakamahusay na gumagawa ng elixir sa kabuuan ay ang pagiging The Boundless Academy na tinuruan ng isang brat na mukhang 15 o 16 na taong gulang. Kung malalaman ito ng iba, hinding-hindi niya ito mabubuhay. Lalong nakakatakot ang tingin sa mga mata niya nang maalala niya kung paano siya hinarang ni Zephyr. Ha! Gusto mo pa akong patayin? Phoenix Grass, Purple Moonflower, White Tiger Root, Mystery Wild Fruit, Evergreen Leaf, Thousand-Year Green Lotus. Dahan-daang nilista ni Zephyr ang mga sangkap, at sa bawat pangalan ay nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Edgar. Kilalang-kilala niya ang mga pangalan ng sangkap na iyon. Ang mga bagay na ito ay ang lahat ng iniisip niya, para sa bawat isa sa mga mamahaling sangkap na iyon ang eksaktong ginawa sa paggawa ng Tier 6 Dark Dragon Elixir. Bukod sa teknik na ginamit sa paggawa ng mga elixir, ang tunay na nagpaganda ng isang Elixir Grandmaster ay ang mga formula na sila mismo ang gumawa. Kaya, makatuwiran para sa kanila na panatilihing mahigpit na binabantayang lihim ang kanilang mga formula. Ang Dark Dragon Elixir, na isang Tier 6 na elixir, ay ginagawang mas mahirap para sa isang ordinaryong tao na makita. Gayunpaman, maaaring ilista ni Zephyr ang lahat ng mga pangalan ng sangkap na napunta sa paggawa ng elixir na parang naglilista siya ng isang simpleng listahan ng grocery. Ang pinakakahangahangang bagay ay, nagawa niyang ilista ang mga ito sa pagkakasunod-sunod na dapat nilang pasukin. Marunong ka bang gumawa ng elixir? Nagtatakang tanong ni Edgar. Nahirapan siyang paniwalaan na ang isang taong kasing bata ni Zephyr ay nagtataglay ng kaalaman na gumawa ng mga pambihirang elixir. Tinatanong mo ba ako? Sabi ni Zephyr with a cold smirk. Kung ang mga sangkap at order na inilista ko sa kanila ay ang ginamit mo sa paggawa ng Dark Dragon Elixir, sigurado akong hindi ito ang unang pagkakataon na nabigo ka. Pagkasabi niya noon ay natuwa si Edgar. Alam mo. Oo, tama ka. Ito ang ika-5 beses kong sumubok. Ang elixir na ito ay napakahalaga sa akin at malaki ang pakinabang sa akin kung matagumpay kong magagawa ito. Mas maganda kung maituturo mo kung saan ako nagkamali.
Bumaba ang tingin ni Zephyr sa kamay na nakahawak sa kanyang lalamunan at sinabing, "Well, I can tell you if you just let go of my hand." Doon lang namalaya ni Edgar na mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng mga kamay niya sa leeg ni Zephyr. Mabilis niyang binitawan ang kanyang pagkakahawak at hiniling kay Zephyr na ituro muli ang kanyang mga pagkakamali. Nagmamadali talaga siya dahil ang matagumpay na paggawa ng Dark Dragon Elixir ang pinaka-prioridad para sa kanya. Bagaman, nakita niya pa rin si Zephyr na medyo kainahinala. Kung tutuusin, posible nga bang taglayin ng isang teenager ang kaalaman na siya mismo ang nagtagal ng ilang dekada upang matutunan? Kung talagang taglay ni Zephyr ang kaalaman, ano ang silbi ng pagiging nasa The Boundless Academy? Maaari siyang pumili ng anumang iba pang mga akademya. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Tanong ni Zephyr na may malamig na ngiti. Well, ang nag-aapoy na init ng ulo ni Edgar ay pinababa ni Zephyr, hindi siya sigurado kung paano siya dapat magpatuloy mula noon. Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo ang dahilan ng lahat ng iyong hindi matagumpay na pagtatangka, baka maniwala ka sa akin pagkatapos. Talaga? Tanong ng excited na si Edgar. Your formula is about there and there's no fault in your technique too. Siyempre, may mga problema pa rin pero all in all, you did a good job, said Zephyr sagely. Kung gayon, bakit nabigo ang lahat ng aking mga nakaraang pagtatangka? Wala kang pag-asa kung kailangan mong itanong sa akin iyan. Ano ang Dark Dragon Elixir? Ito ay isang elixir na ginawa ng perpektong pagsasama ng yin at yang, kaya paanong hindi mo maidaragdag ang kailanman frozen na yelo? Isa sa mga sangkap na ginamit mo ay ang dugo ng isang Solar Dragon Tortoise, na maaari kong idagdag, dahil mula sa linya ng dugo ng mga dragon. Hindi sumabog noong idinagdag mo iyon sa elixir furnace. Namutla at pinagpawisan ang mukha ni Edgar habang nagpatuloy si Zephyr sa kanyang pagpapaliwanag. Tama si Zephyr. Paanong hindi niya ito napagtanto sa sarili niya? Mahalagang mapanatili ang balanse sa lahat ng bagay. Paano mo nalaman na hindi ako nagdadagdag ng yelo? Tanong ni Edgar.